Magandang araw mga kaibigan. Bago natin talakayin ang topic sa araw na ito, gusto ko lang ipaalam sa mga interesado na magkaroon ng trabaho, either full-time or part-time, pwede sa inyong bahay. Ito po isang income opportunity na magkatrabaho kayo. Panoorin nyo ang short video na ito, mag-register kayo online sa QR code na may pakita. Pag-usapan natin ngayon mga kaibigan, yung talaga bang tatalunin ni VP Leni Robredo si BBM noong nakarang eleksyon kung hindi siya nakipag-team up kay then Mayor Inday Sara. Sa latest yung press conference ni VP Inday Sara, tinawag niya na nagamit lang sila ng mga Marcoses. So, lumalabas, wala kayong utang na loob. Ganun. So, masasagot yung tanong na yan kung talaga bang matatalo si BBM, tatalunin ni VP Leni Robredo kung hindi walang unit team. Okay. Ito, i-share ko sa inyo ang interview ni Christian Isguera sa presidente ng Pulse Asia, si Professor Ronald Holmes. Very credible po ang mga surveys ng Pulse Asia. So, dito, maririnig nyo, yes, matatalo si BBM kung hindi nakipag-tie up si Sara sa kanya. Yan, yes. Kailang may no din. Kailang more on yes. Pakinggan natin ang interview. Thank you for joining us again dito sa Facts First on a Sunday night. Magandang gabi, Christian. Yeah. No rest for the wicked. Oo nga eh. Pag-usapan niya natin itong dito mukhang hindi kayo magkakaroon reputational damage dahil importante. Seryoso yung pag-uusapan natin, no? Okay. Puntahan natin itong bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Meron bang katotohanan nito na kung hindi nagsanib puwersa itong si BBM at saka si Sara Duterte, baka natalo si BBM, specifically ni Leni Robredo? Well, yes and no. Yung yes, paliwanag ko. Yes, ha? Mamaya, yes, kaya lang, very napakagandang explanation, pwede rin hindi. Kailang mas marami yung yes. Pakinggan yung maigi. Saludo ako dito sa Pulse Asia kay Professor Ronald Holmes. Batay sa kasaysayan natin. Kasi mga eleksyon, pagkatapos ng pangalawang digmapadigdig, kahit ng eleksyon na una, yung kay Quezon at Osmeña, makikita mo doon may kombinasyon ng Luzon o Visayas o Luzon at Mindanao. So may North-South combination. So hindi bago yung si Bongbong Marcos galing sa Luzon, Northern Luzon, si Sara Duterte galing Mindanao. Pero no, kasi kung hindi tumakbo si Sara. Okay, so yes, matatalo si BBM. Bakit? Dahil yung nagsanib puwersa ang Norte at ang North and South. Ganun man talaga ang nangyari. Very clear. Lumakas na nagtulungan sila sa isa't isa. Kaya lang, bakit nasabi niya no? Medyo na ito I don't know. Pakinggan nyo lang maigi. Sabi niya, bumababa yung rating ni VP Sara. But I still believe na kung hindi nagsanib puwersa ang Kuting ng Norte at ang Aguila ng Davao, tatalunin sila ni VP Leni. Maaaring mangyari dyan ay ang magtatalo sa pagka-presidente. Medyo magiging dikit yung laban. Dikit ang laban.
pag hindi nagsanib. Ibig sabihin, delikado. Yung sinasabi niya na, yes, history-wise, Quezon, Osmeña, nangyari na yung mga naunang eleksyon, na yung nagsanib puwersa yung Quezon, Osmeña, panalo sila. Ito daw, first time na nangyari after EDSA, na nagsanib puwersa Norte and South. Kaya, grabing landslide na panalo. So, kung hindi naman nagsanib puwersa, alanganin, yun, dikitan ang laban. Ibig sabihin, delikado si BBM. Dikit ang laban. Dahil sa pagsasanib puwersa, wala na, insured na yung panalo. Yun ang lumalabas sa interview nito. Hindi natin masabi kung sino mananalo doon, pero talagang mas dikit ang laban. Kasi doon sa aming mga survey, lumalabas na kahit si Sara, nung bago siya nagdeklara na tatakbo na lang siya vice-presidente, bumababa yung kanyang numero. Nung huli naming survey noong September 2021. Kung tatanggalin mo siya doon, ang maaring boto niya ay pupunta kay Bongo, kung tumakbo si Bongo, kay Bongbong Marcos at kay... Bongo, hindi naman tumakbo si Bongo. So, saan mapunta yung boto? Walang iba, kundi kay BBM. Dahil si Bongo hindi natuloy. Talaga ang nakinabang sa hindi pagtakbo ni then Mayor Inday Sara as President, si BBM. So, bakit hindi tumakbo? Dahil ayaw ni Mayor Inday Sara, yung kapartner niya. Ang gusto ni Tatay Digong, si Bongo, ang kapartner niya. Ayaw niya. Ayaw niyang sumunod sa tatay niya. Kaya yun, napunta doon sa unity mo, no? Kay Manny Pacquiao. Yan yung diffusion ng votes niya. Di ba meron kaming first choice, second choice, Christian? Yeah. The second choice lumalabas kung aalis si Sara Duterte, hindi siya tatakbo presidente. Ang boto niya, karamihan ay pupunta sa dalawang tao. Yung 20 puntos niya, 6 na puntos pupunta kay Bongbong, 6 na puntos papunta kay Bongo. Nung ginawa namin yung survey na natatanda mo, Christian, yan yung buwan ng Setyembre. Bago noon, noong August, nagkaroon ng banggaan si Sara. Yun na rin yung kwento niya. No? At yung kanyang tatay, dating Pangulong Duterte. Kasi yun yung panahon na pinaalam ni Duterte o sinabihan ni dating Pangulong Duterte si Sara na huwag kang tumakbo. O kung tatakbo ka, mag-tandem kayo ni Bongo. Kasi ang balak nun, parang kaya kinagalit ni Sara yun eh. Ang balak ng tatay niya, tatakbo si Bongo presidente at si Digong ang tatakbo vice-presidente. Natatanda mo yung Christian parang noong August 21 eh. Public, lumabas si Sara at medyo galit. No? Huwag niyo kasama sa mga plano niyo. Parang pinagkit na niya na yung PDP laban noon ay sira-sira na. Parang ang term na ginawit niya, parang sitcom na yung PDP laban. Situational comedy. Katawa-tawa, kumbaga. So, yun yung maaaring dahilan kung bakit bumaba. Kasi sinabi niya wala siyang balak tumakbo. Pero bumaba yung bilang ng sumusuporta sa kanya from 2018 June 2021 to 20 in September 2021. Pakiulit, gano'ng kalaki yung pagbaba? 8 puntos. 8 points. 28% in June 2021 to 20% in September 2021. Significant ito, no? 8-point drop. Yeah, significant yan from survey to survey kasi lagpas sa 6 na puntos, no? Well, actually 4 kasi malaki yung survey, yung sample size nun eh. Okay. So kung ganun, na bumababa naman pala yung preference for Sara Duterte nung panahon na yun, gaano ba kalaki talaga yung push na naitulong niya dito sa kandidatura ni Bongbong Marcos? Yan, importante. Yung susunod na survey namin no December 2021 kung saan malinaw na silang tatakbo magkasama, umakyat yung boto ni Bongbong Marcos ng nagpasa mayorya. Yun. Nagkakamali parang 53%.
Tapos yung boto ni Sara makyat as Vice President, parang lamang na siya ng parang lagpas sa 10 puntos kay Tito Soto na bago noon ay nangunguna sa pagka-Vice Presidente. So, yun na yung masasabi nating North-South combination. No? Natural na nangyayari noong nakaraang mga taon. Bagamat ito yung kauna-unahang pagkakataon, kung di ako nagkakamali, tapos ng EDSA 1986 na nangyari yun. So essentially, nakatulong talaga yung pag-atras ni Sara Duterte at desisyon niya to run for Vice President ni BBM based on the numbers. BBM, pareho sila natulungan. Kasi umakyat rin ang suporta niya as Vice President. So yan, klaro na. Nakatulong ng malaki yung pag-slide down ni VP Sara as Vice President at naging presidential candidate si BBM, nakatulong. Yun ang kaya tama yung sinasabi ni VP Inday Sara. Natulungan ko kayo noon. Kasi ang dami ko nang nakakausap. Kami mismo, yung pamilya namin. Kung natuloy si then Mayor Inday Sara Duterte kami, kahit mga Ilocano kami. And then, marami ring nagsasabing kanya na maka-Inday Sara sila. Bakit nila binutuhan si BBM? Dahil kay Inday Sara. So, klaro na ngayon. Professor Ronald Holmes ang nagsasabi na yes, malaking naitulong. Matatalo si BBM, tatalunin ni Leni Robredo pag hindi nagtandem yung dalawa.